Like meron tayong, paano ba to explain? Kapag approaches infinity yan kasi guys, pag sa denominator kasi yan, yung value ng x, di ba palaki ng palaki kasi nga positive infinity siya. So, hanggang palaki ng palaki yan, itong 1 over x mo, palit ng value hanggang punta ka ng 0. Closer sa 0 lang siya, pero hindi siya magana. Closer lang. So, pag meron kang given na ganyan, magiging 0 yan. Pag 1 over x tapos infinity yung denominator. So, pag naman kunyari, yung limit is x squared as x approaches infinity. So, kung approaches infinity man, tas wala naman siyang denominator. So, basically, kahit anong ilagay mo na positive numbers dito, pag dinire-diretso mo yan, positive infinity pa rin yan. Kasi substitute mo yung infinity dun sa x eh. So, pag sinubstitute mo yon, malaki pa rin yung numbers. So, infinity pa rin sagot natin dun. Positive. Gets yun. So, may mga cases naman, intindihan mo. Then, kung negative, edi kung negative infinity to, kasi pwede siyang right hand, tapos left hand side. So, nakadepende yan kung ano yung pinapagamit kung one-sided limit, or left and right. Basta ganun yan. So, let's say, mga cases niya, may mga cases na ito. Meron tayong limit as x, biglaan kasi, of 3x squared plus 2 over x cubed plus 5x. So kapag ganito naman yung sa given, ano magiging sagot dyan? Sagot na yan eh. So paano naman yung ginagawa? So kapag yung degree daw ng numerator sa denominator, kunyari letter n, if yung degree ng numerator sa denominator is mababa, so less than denominator, kita mo naman ito cube, so mas mababa yung degree ng numerator, so automatic yan 0 na kahit hindi mo na siya isolve. Pero pag sinolve to, paano ba to sinosolve? Parang ganito siya. I-multiply mo lang to eh sa highest degree ng x cube, di ba? Both numerator and denominator. Kumbaga, magkakaroon ka dito, mag-multiply ka like ganito. X squared plus 2 over x cube plus 5x. Divide ba yun? Or mag-multiply? Diba mag-multiply ka ng 1 over x cube? Ganyan. Same lang. Sige. Okay na yan. So, mag-multiply mo to guys. Ito sa first term natin. Bali magiging 3x squared divide x cube. So, magkakaroon ka doon ng parang ganito. 3x squared over x cube. Then, plus yung numerator mo na 2. Tapos, divide mo siya sa x cube ulit. Then, yung all over. Ito naman, magiging denominator is x cube over x cube plus 5x over x cube. Then, basically, itong 3x squared tapos x cube mo, that is magiging 3 over x. Then, plus, ito naman, ganun din, 2 over x cube. Then, ito naman, magiging 1 plus 5 over x squared. Ito yung babawasan yung exponent. So, ngayon, sabi natin kanina, kapag meron kang over x dyan sa denominator, 0 na siya. So, ibig sabihin, ito may over x din. So, ibig sabihin, ito, magiging 0 plus 0 na siya over 1. Ito may x squared, edi 0 rin. So, 0 plus 0, that is 0. Then, 1 plus 0 is 1.
which is 0 pa rin pag dinivide natin. So yung magiging sagot natin dun is 0. So ganun siya ginagawa pag sinolve. Pero sa case kasi na kung nagmamadali ka, like eto ganito lang, makita mo mas malaki yung degree ng denominator, di ay yung gagawin mo 0 na kagad. Gets? Parang lang din pala to sa ano no, sa rational function, parang ganun yung ano niya, concept. Ewan, pero ganun siya ginagawa. So next tayo, let's say meron naman tayong the limit of x approaches infinity of 4x squared minus 7x over 2x squared plus 1. So sa case naman na parehas yung leading nila or yung degree ng n is equals to d, ba parehas sila squared? So anong magiging sagot dyan kapag parehas? So basically magiging sagot natin kapag ganito is yung coefficient nila i-divide mo lang. So magkakaroon ka ng 4 over 2 which is 2 na yung sagot. Sabihin kaya mo siya ititig method. Pero kung kailangan mo ng solution, edi ganito rin gagawin mo. Like, kung meron kang 4x squared minus 7x over 2x squared plus 1, edi i-multiply mo lang sa exponent. Like, magkakaroon ka dyan ng 2x. Ang denominator yun na lagi. So, magkakaroon ka ng 1 over x squared. Kahit x squared na lang to, diba, Sir AJ? Hindi na to x squared. Diba? Kahit x squared na lang, hindi nakasama yung 2. Sir AJ, kailangan pa ba yung buong term? X squared lang, di ba? So x squared lang siya. Then sa kabila din. So ganyan ginagawa. Then divide mo na. So magkakaroon ka dyan, ay multiply pala. So magkakaroon ka dito ng 4x squared over x squared, then minus 7x over x squared all over yung 2x squared over x squared plus yung 1 over x squared. So from here pwede mo na ma-solve, like yung 4x squared divide x squared, that is 4 na lang, minus yung 7x divide x squared, that is 7 over x kasi mabawasan yung exponent natin. Then all over, meron tayo ditong 2x squared divide x squared. So makakancel yung x squared. So magiging 2 na lang siya. Then plus, ito naman 1 over x squared. So remember ulit, kapag meron kang x sa denominator, sagot 0. So ibig sabihin, ito, magiging 4 minus 0 over 2 plus 0. So sa case na to, magkakaroon ka ng 4 halves, which is equals to 2. So pares lang siya. So yung case nga natin is kapag less than, edi 0 yon. Then kapag parehas naman, equate mo lang siya parang sa rational function. Then kapag naman mas mataas yung numerator, guys, that is infinity. Complex fraction ng ano? Ito naman, wait lang, may isa pang example. Ito pala, pinalit ko lang to dito eh. Sayang tuloy yung isang papel. So next tayo, continue lang natin. Naiintindihan mo? Sure. Si screenshot guys to eh. Kasi hindi ko naman pinapost pa eh. Baka i-post ka. Oo, naintindihan. Dapat ayun, may nagka-tap-tap pala. Andito na si Math Enthusiaster. Limit about complex. Nakarot na, hindi ko alam. Dito naman sila engineer, sila Sir AJ. Pwede naman tayo niya maturuan ng mga yan, guys. So meron pang case number 3 or yung pangatlo naman, ang number na ba 5. So number 5 sa limit.
So, let's say meron naman tayong limit for x raised to 4 plus 3 over x cubed minus 2 as x approaches infinity. So, mapapansin mo naman dito, yung numerator mo is greater than sa degree ng denominator. Kasi 4 nga to, n cube. So, ayun. Automatic na pag ganito yung sagot, this is infinity. Okay? Bakit? Kasi, pag sinolve ulit natin to using yung ginawa natin kanina, so magkakaroon tayo nito. So, multiply lang natin sa degree ng denominator. So, magkakaroon sa 1 over x cube, tapos 1 over x cube. Then, yung gagawin natin yung ginawa natin kanina. So, yung x raised to 4 times 1 over x cube, that is magiging x raised to 4 over x cube plus yung 3 over x cube all over yung x cube over x cube minus 2 over x cube. Then, simplify mo na. So, yung x cube, x raised to 4 divide x cube, that is magiging x na lang. Then, plus, eto naman, magiging 3 plus x cube pa rin. Over, eto naman, yung x cube plus over x cube, that is 1 minus 2 over x cube. So, sa case na to, yung x natin, di ba, substitute natin siya ng infinity. So, magiging infinity yung sagot natin doon. Or magkakaroon tayo dito ng x muna plus itong 3 over x cube, that is 0 kasi may denominator ka na x may x ka sa denominator. So 0 'yon, 'di ba? Over 1 minus ito rin may denominator. So 0 rin siya. So magkakaroon ka dito ng x. So big sabihin over 1. So kung x over 1 'yan, pag pinlog mo siya guys yung infinity, so pataas ng pataas yung numbers, edi infinity yung sagot natin doon. So yung bottom line, kapag mababa yung degree ng denominator, anong numerator sa denominator mo, 0 yon. Kapag parehas naman sila, i-simplify mo lang yung coefficients. Then kapag mas malaki yung numerator, edi infinity yun.